Dadalhin tayo ni Lord Siegfried sa nakaraan, kung saan isasalaysay niya ang tunay na nangyari sa malawakang digmaan sa pagitan ng mga primordial gods. Ang digmaang ito ang nagbigay daan sa pagbabago ng kasaysayan at tuluyang ibinaon sa limot. Ngunit, tulad ng kasabihan, ang mga lihim ay hindi magpakailanman mananatiling lihim. Sa tulong ni Lord Siegfried, mabubuksan na ang mga nakatagong katotohanan at malalaman natin ang tunay na kasaysayan na matagal nang ibinaon sa limot. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 77. Ang tunay na kasaysayan ng kalangitan. Sa simula ng kabanata, makikita si Nostradamus na tila kalmado habang si Gol, isang batang Valkyrie, ay napanganga sa kanyang nasaksihan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, sapagkat ang kanyang nakikita ay walang iba kundi si Lord Siegfried, ang demigod hero ng Norse Pantheon. Ngumiti si Siegfried nang mapagtanto niyang matagumpay na naipasok ni Nostradamus si Gol sa Tartarus, ang pinakamahigpit na bilangguan sa kalangitan. Unti-unti namang napagtanto ni Gol ang kanyang kalagayan nang makaharap niya si Lord Siegfried. Sinimulan ni Nostradamus ang pagpapaliwanag sa sitwasyon ni Gol, idinidiin na ang kanyang iniisip ay tama, siya ngayon ay nasa Tartarus, ang piitan ng mga Diyos sa abyss. Nanlaki ang mga mata ni Gol, agad na puno ng takot, at nagsimula itong magingay. Dahil dito, mabilis na kumilos si Nostradamus, ipinasok niya ang isang piraso ng candy sa bibig ni Gol upang siya'y tumahimik. Naging epektibo ito, nang magbalik ang ulirat ng Valkyrie, mabilis nitong itinanong, bakit daw nasa Tartarus si Nostradamus, at bakit nasa mismong kulungan pa ni Lord Siegfried. Naguguluhan, naghintay si Gol ng sagot mula kay Nostradamus. Ipinaliwanag nito na siya'y naroon dahil mismo sa utos ni Odin. Dagdag niya, siya ang itinalaga ni Odin bilang attending physician ni Siegfried sa Tartarus. Bilang patunay, ipinakita ni Nostradamus ang susi na nagbibigay akses sa kulungan. Ngunit sa kabila ng malinaw na paliwanag, halata pa rin sa mukha ni Gol ang pagdududa. Sa kabila ng kanyang alinlangan, napalitan ito ng bahagyang tuwa nang marinig niya ang kabutihan sa likod ng pagkilos ni Odin. Nagpa siya itong magbigay lunas sa mga sugat ni Siegfried upang masigurong manatili itong buhay. Gayunpaman, isang bagong katanungan ang bumagabag kay Gol, paano napagsilbihan ni Nostradamus si Odin gayong siya ay kilala bilang isang mandirigma para sa sangkatauhan. Muling lumitaw ang hinala sa isipan ng batang Valkyrie, maaaring traidor si Nostradamus. Nang masambit niya ang kanyang hinala, isang malamig na tingin mula kay Nostradamus ang tumago sa kanyang kalooban. Tumigil si Gol, kinakabahan, ngunit biglang ngumiti si Nostradamus at sinabing, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sinisira mo ang aking reputasyon. Dagdag pa niya, may tamang oras para ipaliwanag ang lahat. Sa ngayon, hiniling ni Nostradamus na pagkatiwalaan siya ni Gol. Pumagitna si Siegfried at pinagtibay ang sinabi ni Nostradamus. Ipinaliwanag niya na isang mahusay na manggagamot si Nostradamus, at siya ang nangangalaga sa kanya sa ilalim ng utos ni Odin. Sinabi rin ni Siegfried na hindi siya hahayaan ni Odin na mamatay, gagawin nito ang lahat upang masigurong manatili siyang buhay. Nang medyo hamupa na ang tensyon, sinimulan ni Siegfried ang pagbabahagi ng dahilan kung bakit naroon si Gol. Nakikiusap siya na pagtiwalaan siya, sapagkat may mas mahalaga silang misyon. Sa puntong iyon, tinanong ni Gol kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Dito inamin ni Siegfried ang totoo, kailangan nila ang tulong ni Gol upang pigilan ang muling pagkabuhay ng mga primordial gods sa kalangitan. Nabigla si Gol sa narinig. Hindi agad niya naintindihan ang kahulugan ng sinabi ni Siegfried, kaya ibinunyag na nito ang buong katotohanan tungkol sa mga naganap noong nakaraan. Ang kwento ni Siegfried ay magsisimula na, at dito mabubunyag ang mga lihim na magbabago sa kasaysayan ng kalangitan. Ayon kay Lord Siegfried, ang 88 primordial gods ang lumikha ng mundong ito, ang kalangitan at ang lupa. Sa hanay ng mga primordial gods na namuno sa orihinal na mundo, nagsimula ring isilang ang marami pang Diyos sa paglipas ng panahon. Sa hanay ng mga primordial gods, 4 ang pinakamalakas at itinuturing na haligi ng kanilang sistema, ang Yggdrasil. Ang 4 na ito ay sina Ymir, ang primordial giant, Satan, ang hari ng demon, Chaos, ang Panginoon ng kaguluhan, at Odin, ang tagapaglikha o creator god. Hindi makapaniwala si Gol sa narinig mula kay Lord Siegfried. Subalit, patuloy ang pagsasalaysay nito, sa panahong sabay na umiiral ang primordial gods at ang mga gods, isang araw, idineklara ng Yggdrasil na ang mga hindi perpektong Diyos, na tinatawag nilang palpak, at mabilis na dumami ng higit sa 88 primordial gods, ay hindi na kinakailangan.
Ayon kay Odin, ipinag-utos niya ang ganap na pagpuksa sa mga Diyos. Mula rito, nagsimula ang madugong massacre sa hanay ng mga Diyos. Sa utos ni Odin, 7 lamang sa mga primordial gods ang sumuporta, kabilang na ang 3 na haligi ng Yggdrasil. Nangangahulugan ito na 10 lamang silang pumanig kay Odin. Gayunman, ang natitirang 77 primordial gods ay hindi sumang-ayon sa planong massacre. Ninais nilang protektahan ang ibang mga Diyos at nagpasya silang lumaban. Dito nagsimula ang isang matinding digmaan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang nilalang, tinawag itong Twilight of the Primordial Gods, o Ragnarok. Nagkaisa ang 77 primordial gods at ginamit ang lahat ng kanilang lakas laban sa Yggdrasil. Bagamat hindi na isama sa narration sa manga, siguradong lumaban rin ang mga gods at tumulong sa 77 primordial gods. Subalit, sa kabila ng kanilang sama-samang lakas, isa-isa silang natalo sa harap ng ganap na kapangyarihan ng 4 pillars. Matapos ang matagal na labanan, napagtanto ng natitirang mga primordial gods na wala silang pag-asa na talunin ang Yggdrasil. Kaya't nagbuo sila ng isang mapanganib na plano. Ginamit nila ang maladesyertong lugar sa dulo ng mundo bilang patibong at doon nila nilir ang Yggdrasil. Bagamat 11 pa rin ang bilang ng hanay ni Odin, labis ng naligas ang hanay ng mga lumalaban sa kanila, kaya't ang natitirang mga primordial gods ay gumamit ng isang dakilang ipinagbabawal na teknik, ang Gleipnir. Habang nagbubukas ang portal ng Gleipnir sa kalangitan, unti-unting hinihigop nito ang Yggdrasil. Binuhos ng natitirang mga primordial gods ang lahat ng kanilang natitirang divine power upang masil sina Odin at ang iba pa. Sa tagpo ng sagupaan, nagbigay si Odin ng isang nakakakilabot na tingin kay Izanagi, at napansin ang unti-unting pagkadurog ng kanyang kamay, palatandaang malapit nang maubos ang kanyang life force. Alam ng lahat na malapit nang magwakas ang labanan. Isang napakalaking black hole ang lumamon kina Odin. Ang ilang primordial gods sa panig ni Izanagi ay namatay, unti-unting nadurog ang kanilang mga katawan, at naglaho na parang alabok. Sa pagbagsak ng teknik na silang sa kalupaan, lumikha ito ng napakalaking butas, hudyat ng pagtatapos ng digmaan. Marami sa hanay ng mga lumaban upang maisil ang Yggdrasil ang nagbuwis ng kanilang buhay at tuluyang naglaho. Tahimik si Gol habang iniisip ang mga nakakakilabot na revelasyon. Naitanong niya, ano ba ang ikinukwento ni Lord Siegfried? Napakaiba nito sa mga alamat na alam daw niya. Sa kaalaman ng bunsong Valkyrie na si Gol, ang mga primordial gods, ang tagapamahala ng sinaunang mundo, ay hindi kinaya ang sarili nilang napakalakas na kapangyarihan. Sila'y tuluyang nawasak at naglaho. Pagkatapos, ang bagong mga Diyos ang lumikha ng kasalukuyang mundo, kabilang ang kalangitan, lupa, at underworld. Ipinaliwanag ni Siegfried na may katotohanan sa kwento ni Gol. Subalit, ang alam ng lahat sa mundong ito ay maling kwento lamang na ipinalaganap sa paglipas ng napakahabang panahon. Ang salaysay niya ang tunay na katotohanan. Napakamot sa ulo si Gol habang tahimik na nakikinig kay Lord Siegfried. Alam ni Siegfried na nalilito na ang batang Valkyrie, ngunit may mas malalim na katotohanan siyang kailangang ibunyag. Sa pagpapatuloy ng kanyang salaysay, sinabi ni Siegfried na ang kwentong ito ay nag-ugat bago patuluyang nasilang 4 na primordial pillars. Sa eksena ng nakaraan, ipinakita ang 4 na primordial pillars na nagkakaisa habang pinag-uusapan ang kanilang kalagayan. Ayon kay Satan, nauunawaan na niya ang estratehiya ng kanilang mga kalaban. Aniya, iniwasan ng mga ito ang direktang pakikipaglaban, at napansin ni Ymir na tila bumabagal ang kanyang galaw. Pakiworry niya, parang pinipiga ang oras, na mistulang bahagi ng plano upang sila'y masil magpakailanman. Samantala, napahanga si Chaos sa siling teknik na ginamit laban sa kanila. Subalit, si Odin ay nagkaroon ng ideya, iiwan nila ang kanilang divine rune sa labas ng naturang teknik bilang bahagi ng isang mas matagalang plano. Dagdag pa ni Siegfried, ang 4 na haligi ng Yggdrasil ay ipinaubaya ang kanilang divinity, at ang kanilang mga rune sa isang kayamanan na magsisilbing tagapamagitan. Ang mga ito'y nakalabas sa siling teknik at kumalat kung saan-saan. Dahil dito, wala nang nagawa si Izanagi at ang iba pang mga natitirang primordial gods kundi tanggapin ang nangyari. Si Odin ay nagwika, isang karapat-dapat na magtaglay ng 4 na banal na rune ang magpapabangon muli sa amin. Hindi nagtagal, tinawag ang mga ito bilang the 4 treasures of calamity. Lilinawin natin ito mga quotes. Marami kasing nalitaw dito, kaya naman habang ang mga katawan ng primordial pillars ay nasil, ang kanilang mga runes ay nanatiling aktibo at walang kahirap-hirap na nakalabas sa Forbidden Seal. Ang mga runes na ito ang magsisilbing tulay upang maibalik ang kanilang kamalayan sa takdang panahon sa hinaharap.
Sa mas payak na pagpapaliwanag, ang mga sinumpang gamit na ito ay naglalaman ng nag-uumapo na kapangyarihan mula sa mga primordial pillars. Ito ang teknikal na pamamaraan na ginamit nila upang ang kanilang kamalayan ay makawala mula sa Forbidden Ceiling Technique, habang nananatili naman ang kanilang mga tunay na katawan sa loob nito. Ang prosesong ito ay nagbibigay diin sa paghihiwalay ng kamalayan at katawan, na siyang susi sa kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa labas ng Ceiling Technique. Samantala, ang Yggdrasil ay handang maghintay ng napakahabang panahon. Tiniis nila ang paglipas ng mga siglo upang hintayin ang pagdating ng isang karapat-dapat na makakagamit ng mga sinumpang gamit na ito, puno ng walang hanggang kapangyarihan at lihim. Ngunit mayroong babala. Ayon kay Siegfried, kung tuluyang nakalimutan ang kwentong ito, wala sanang problema. Subalit, isang araw, makalipas ang napakahabang panahon, isang ordinaryong Diyos na walang pangalan ang natagpuan ang sinumpang espada ni Odin na tinatawag na Gram. Nag-uumapo ang kapangyarihang taglay nito. Ang di kilalang Diyos na ito, ayon kay Siegfried, ay ordinaryo lamang at walang kakaibang talento. Ngunit taglay niya ang isang madilim na ambisyon sa kanyang puso. Kanyang inilabas ang isang aklat na tinawag na ipinagbabawal na aklat ng Gornir at buong kumpiyansang sinabi, "Hindi ako nagkamali." Ang kasaysayang nakasulat dito ay totoo. Isa ito sa 4 na kayamanan ng kalamidad. Pagkatapos humingi ng paumanhin sa espada dahil sa matagal nitong paghihintay, sinubukan ng Diyos na ito na bunutin ang Gram. Habang sinusubukan niyang bunutin ang sinumpang espada, isang napakalakas na kapangyarihan ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Ang lakas na iyon ay naramdaman kahit sa malayo, at unti-unting nasisira ang kanyang kaliwang mata. Sa wakas, nabunot niya ang espada, at kasabay nito ay humupa ang nagwawalang enerhiya nito. Sinabi ni Lord Siegfried, pagkatapos makuha ang sinumpang espada na Gram, ang Diyos na ito ay naging kaisa ng Divine Rune ng Creator God. Mula roon, nagising niya ang nag-uumapo na kapangyarihan at karunungan. Dahil sa taglay na ron, nadamanan niya ang Norse Pantheon, at siya'y sinamba bilang ang kataas-taasang, ang kasalukuyang punong Diyos ng Norse Pantheon. Sa puntong iyon, napagtanto ni Gol ang katotohanan. Ang hindi kilalang Diyos na nabanggit ay kilalang kilala ni Gol at sinasamba sa kasalukuyan. Dagdag pa ni Siegfried, tama ang nasa isip ng bunsong Valkyrie. Siya ang nag-iisang Diyos na kilala mo. Simula nang makuha niya ang Gram, siya ang naging Supreme God ng Norse Pantheon, walang iba kundi si Odin. Sa kabuuan, mga Kops, ito ang malinaw na conclusion, tanging ang kamalayan ni Odin ang nasa katawan ng hindi kilalang Diyos, habang ang kamalayan naman ni Satan ay nasa katawan ni Beelzebub. Kumpirmado na talaga ang mga impormasyong ito. Gayunpaman, tila mayroong misteryosong dahilan kung bakit hindi kayang ganap na makontrol ni Satan ang katawan ni Beelzebub. Nakakaintriga talaga ang usaping ito, lalo na't may tanong kung kailan nga ba at paano napasa kamay ni Beelzebub ang sinumpang gamit ni Satan. Isasama ko talaga ang detalye nito sa mga susunod nating content, kaya tutok lang, mga Kops. Alam kong bitin ka kaya sa manga, isang note ang nagsabi na ang susunod na labanan ay sa pagitan nina Loki at si Moheha. Ang malaking tanong, paano napapayag si Anubis na kunin ang round 11 sa kanya? Yan ang tatalakayin natin sa mga susunod na upload, salamat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Umiiral ang takot, ngunit di natin ito ikinatatakot, dahil ang mga puso natin ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Hindi ba kahit anong mangyari, tayo'y mag